Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa tuwing pinag-uusapan ng mga hayop, madalas nating isipin kung gaano kaganda ang kanilang buhay. Akala natin ay nabubuhay sila sa malaparaisong fairy tale, kaya madalas silang ibida sa mga Disney movies. Ang hindi nyo alam, milyon-milyong hayop ang nakararanas ng kalupitan sa batas ng kalikasan. Kakaunti lang sa atin ang nakakaalam sa kung gaano karaming pagsubok ang kailangan lampasan ng hayop para lang mabuhay. Kaya naman sa video na to, mapapanood mo ang iba't ibang istorya ng hayop na minalas na makatamo ng pinsala. Umpisahan natin ang kwentuhan sa zebra na tinugis ng mga leon. Matindi ang pagkakakapit ng leon at kitang-kita ang pagpupumiglas ng zebra. Pagkalipas ng 2 minuto, nakatakas ang zebra sa kapahamakan. Ang problema, napakalaki ng sugat na kanyang natamo. Malaking bahagi ng kanyang tiyan ay napinsala ng leon. Ang ganito kalaking sugat ang maaaring ikamatay ng kawawang zebra. Ang hyena ang isa sa pinakakinatatakutang predator ng Africa, ngunit maski sila ay kaawaan mo sa tuwing sila ang napapahamak. Gaya ng hyenang ito na sumikat sa mga turista dahil sa kanyang paraan ng paglakad. Paano ba naman? Natuto kasi itong maglakad gamit lang ang 2 paa. Ayon sa mga park ranger, napilayan raw ito matapos kuyugin ng mga kapwa niya hyena. Gayunpaman, kabibiliban mo ang hyena dahil determinado itong mabuhay kahit baldado na ang kalahati ng kanyang katawan. Ito naman ang isang minalas na hyena matapos maputulan ng isang paa dahil sa pakikipag-away. Kitang-kita na hirap na itong kumilos. Sa kanyang paglalakad, wala siyang kamalay-malay na mayroong leon na naka-ambush. Kahit matindi ang kanyang takot, hirap itong tumakbo dahil sa pilay na nga ito. Yun pala, pinoprotektahan lang ng leon ang kanyang mga anak, kaya niya tinakot palayo ang hyena. Sa next video, makikita ang isang mommy cheetah kasama ang kanyang 5 anak. Hirap maglakad si mommy cheetah dahil sa malaking sugat nito sa kanyang binti. Nakuha niya ang injury matapos siyang suwagin at tusukin ng impala. Delikado ito dahil wala siyang sapat na lakas upang protektahan ang kanyang 5 anak. Hindi rin niya mapapakain ang kanyang mga anak dahil siya mismo ay hirap humuli ng pagkain. Dahil dyan, malaki ang tsansa na mamatay sa gutom ang kanyang mga anak kung hindi siya makaka-recover sa kanyang injury. Ang giraffe ang pinakamatangkad na land animal sa mundo, ngunit maski sila ay vulnerable sa atake ng leon. Ito ang nangyari sa giraffe matapos siyang makasurvive sa atake ng lion. Pero, nag-iwan ito ng malaking sugat sa kanyang pisngi, kaya sa tuwing umiinom ito, makikita na tumatagas ang tubig. Dahil dyan, mas matagal raw itong uminom kumpara sa ibang giraffe dahil palaging natatapon ang tubig. Kahit maswerteng nakasurvive ang giraffe, makukuha mo na lang ang maawa sa kanyang sinapit. Ang matinik na porcupine ay sobrang delikado kung kalabanin, ngunit may mga leopard na nangangahas pa rin kumain rito. Mabilis itong pinagsisihan ng leopard sa video matapos siyang matusok ng ilang pirasong tinik. Kitang-kita kung paano nahirapan ng leopard na isa-isang binunot ang quills ng porcupine. Importanteng matanggal niya ito dahil kung hindi, maaari niya itong ikamatay. Ilang beses na kasing may namataang leopard na binawian ng buhay dahil sa tinik ng porcupine. Kaya naman no choice ang leopard na ito kundi indahin ang sakit at bunutin ng tinik dahil buhay niya ang nakasalalay rito. Kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang like button. Maraming salamat! Nakita mo na ba kung gaano katindi mag-away ang mga leon? Sobrang bangis ng kanilang banggaan at para bang walang uuwi sa kanila ng buhay. Ito ngayon ang masalimuot na sinapit ng leon matapos siyang mapuruhan sa kanyang huling away. Matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang teritoryo, ngunit ang matinding pinsala sa kanyang mukha ang posibleng maging dahilan ng kanyang pagkamatay.
Dito naman sa Masai Mara Reserve, nakita ng mga turista ang wildebeest na hirap ng kumilos. Ilang araw na itong hindi kumakain at halata naman sa payat nitong katawan. Maaawa ka na lang sa wildebeest dahil ang ganito kahinang hayop ay madaling target sa mata ng mga gutom na predator. Maliban sa wildebeest, ang zebra ang paboritong kainin ng mga leon. Ang zebra na ito ay maswerteng nakatakas sa leon, ngunit sobrang laki ng sugat na kanyang natamo. Nakatakas nga siya sa mga leon pero malaki ang tsansa na ito sa impeksyon at pagkaubos ng dugo. Sa magubat na bahagi ng Illinois, USA, nakunan sa trail cam ang usa na may napakalalim na sugat. Maraming netizens ang nag-akalang isa raw itong zombie. Nakamamanghang panuurin na kahit ganito katindi ang kanyang pinsala, na kaya pa rin itong mabuhay na parang wala lang sa kanya ang sugat. Ayon sa may-ari ng trail cam, tinamaan daw ng combine header ang usa kaya ito nakatamo ng sugat. Ito naman ang leopard na nakunang uminom sa tabing ilog matapos makipag-away sa leon. Mukhang normal lang ang kondisyon ng leopard, ngunit kung makikita mo ang kanyang binti, mapapansin mo na meron din itong sugat. Nakuha niya ang sugat dahil sa pakikipag-away sa leon. Nawakwak tuloy ang kanyang hita dahil sa intense na sagupaan. Gayunpaman, kahahangaan mo ang leopard dahil baliwala lang sa kanya ang laki ng kanyang sugat. Ang mga rhino ang isa sa pinakamayabang na hayop ng Africa, ngunit pati sila ay nabibiktima ng kapalaran. Ang kawawang rhino sa video ay makikitang pinagtutulungan ng 5 hyena at walang tigil sa pagkagat sa kanyang likuran. Nahirapan ng lumaban ng rhino dahil sa pilay na ang isa nitong paa. Maaaring napilayan ng rhino dahil sa pakikipag-away nito sa iba pang rhinoceros. Ayon sa kumuha ng video, tumulong ang mga park ranger upang itaboy palayo ang hyena. Sa huli, nagdesisyon ang mga park ranger na i-euthanize ang rhino dahil wala na raw pag-asang tumagal ang buhay ng rhino kung ito ay napilayan. Maski sa ilog, merong nakaambang panganib. Maliban sa pagkalunod, ang mga buwaya ang isa sa kalaban ng mga zebra sa tuwing tumatawid ng ilog. Makikita sa video ang grupo ng zebra na buwis buhay na tinatawid ang ilog kahit na may buwayang nakaabang. Isa-isang umiwas ang mga zebra sa bawat atake ng buwaya, ngunit sa huli, matagumpay itong nakahuli ng batang zebra. Nagdatingan ang tropa ng buwaya upang hilain sa malalim ang kanilang biktima. Sobrang kalunos-lunos ang sinapit ng zebra dahil winasak ng buwaya ang mukha nito. Ang buwaya ang isa sa may pinakamalakas na bite force sa animal kingdom kaya hindi nakapagtataka na kaya nitong durugin maski na ang buto ng zebra. Para sa last video, matutunghayan mo ang kamalasan na sinapit ng wildebeest sa panga ng buwaya. Ang ganito kalaking wildebeest ay sapat na pagkain ng buwaya sa loob ng 2 linggo. Sa tagal ng kanilang hilaan, napagod na ang buwaya at tuluyan na niyang pinakawalan ang wildebeest. Masaya na sanang nakaligtas ang wildebeest kung hindi lang ito nabalian ng buto sa 2 paa. Nakakapanlumo ang sinapit ng biktima dahil wala ng lunas para maibalik ang nabali nitong buto. Mahalagang malaman mo kung gaano kalupit ang buhay ng mga hayop upang hindi na tayo dumagdag sa hirap na kanilang pinagdadaanan. Mas maganda kung pakitaan natin ang kabutihan ng mga hayop upang kahit papaano ay maibsan ang kanilang paghihirap. Kung titignan ng maigi, makikita ang ngipin ng leon habang nakalawlaw ito sa kanyang bibig. Kawawa ang sinapit ng leon dahil aksidenteng nabali ang kanyang ngipin. Importante pa naman sa leon ang magkaroon ng matibay ng ngipin dahil kung wala silang pangil, hindi sila makakahuli ng pagkain. Dahil sa nakakaawang kondisyon ng leon, agad itong tinulungan at kinuha ng mga rescuer. Tuluyan nilang tinanggal ang ngipin ng leon at ginamot ang mga sugat nito. Ayon sa mga rescuer, maaaring natanggal ang ngipin ng leon dahil may kinagat ito na matigas na bagay.
Pagkatapos ng operasyon, minabuti ng mga rescuer na ilagay na lamang sa sanktuaryo ang nasagip na leon dahil hindi na ito pwedeng ibalik pa sa likas nitong tahanan. Kung tutusin, marami pang hayop sa bawat sulok ng mundo ang may nakakaawang kondisyon at tila ba ay tinamaan ng kamalasan. Ang ilan sa mga nakakaawang hayop na ito ay nakunan pa sa video, kaya naman matutunghayan natin ang kanilang kakaibang istorya. Gaya na lamang ng kawawang leopard na nakitang sugatan sa gitna ng kalsada. Hindi ito makalakad dahil nagulungan ng kotse ang kalahati ng kanyang katawan. Kada taon, maraming leopard sa bansang India ang nasasagasaan ng kotse. Gayunpaman, pinilit pa rin ng leopard ang umalis sa kalsada pabalik sa kanyang tahanan sa gubat. Pagkalipas ng 1 linggo, muling namataan ng mga tao ang parehong leopard, 1 kilometro lang ang layo sa kalsada kung saan ito nabangga. Tsak nakaawaan mo ang sinapit ng leopard dahil baldado na ang kalahati niyang katawan. Dahil sa sinapit ng leopard, minabuti ng mga rescuer na hulihin ang hayop at saka ito isailalim sa mercy killing o euthanasia. Ang euthanasia ay ang tawag sa makatarungang sa isang hayop at sa ganung paraan, hindi na ito muling mahihirapan pa. Ito naman ang zebra na namataang tumatawid sa ilog. Likas lang sa mga zebra ang tumawid ng ilog dahil kailangan nilang humanap ng lugar na pwedeng kainan. Yun nga lang, delikado ang dumaan sa ilog dahil tahanan din ito ng mga naglalakihang buhaya. Ito ang mismong mararanasan ng zebra matapos siyang lapitan ng 2 buhaya. Makaligtas kaya sa peligro ang zebra? Ang sagot, oo. Kitang-kita sa eksena na nakatakas sa mga buhaya ang zebra. Iyon nga lang, ang hindi alam ng zebra, merong leon ang naghihintay sa kanya pagdating sa lupa. Hindi na kinaya pa ng zebra ang tumakas sa malupit na kapalaran dahil sobrang higpit ng pagkakakapit sa kanya ng leon. Nakakalungkot lang isipin na kahit nakatakas ang zebra mula sa pangil ng buhaya, hindi naman ito sinuwerteng makailag sa bangis ng leon. Katulad ng mga zebra, ang mga wildebeest ang isa pang hayop na madalas tumawid sa ilog. Madalas din silang nabibiktima ng mga buhaya. Yan ang sinapit ng kawawang wildebeest matapos itong sakmalin at pagtulungan ng mga naglalakihang buhaya. Sinubukan ng buhaya na hilain ng wildebeest papunta sa malalim na bahagi ng ilog. Mukhang naka-jackpot na sana ang mga buhaya kung hindi lang sana sumali sa eksena ang grupo ng hippopotamus. Kitang-kita sa video na para bang tinulungan ng mga hippo ang wildebeest upang makatakas sa buhaya. Dahil sa tulong na ginawa ng mga hippo, agad na nakatakas ang wildebeest sa tiyak na kamatayan. Kung tutuusin, mortal na magkaaway ang mga hippopotamus at crocodile. Madalas nga itong nahukunan sa video na palaging nag-aaway. Laking pasasalamat ng wildebeest dahil tinulungan siyang makatakas ng mga hippopotamus. Yun nga lang, hindi rito nagtapos ang kanyang kalbaryo. Napilayan kasi ang isang paa ng wildebeest kaya hirap na itong kumilos. Kita pa nga sa video na bali na ang buto nito dahil sa kagat ng buhaya. Dahil sa nakakaawang kondisyon ng wildebeest, minabuti ng mga rescuer na hulihin ito at isailalim rin sa euthanasia o mercy killing. Para sa next video, mapapanood niyo ang kawawang usa na hindi makatayo dahil sa pinsalang natamo. Naglalakad ang mga hiker sa bundok ng St. Elias nang makita nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ng usa. Makikita sa video na naputol ang paa nito sa hindi matukoy na kadahilanan. Ang sabi ng iba, maaaring naputol ang paa nito dahil sa bear trap na ginawa ng mga hunter. Sa sobrang takot ng usa sa mga tao, napilitan itong tumawid ng ilog kahit nahihirapan na itong maglakad. Importante pa naman sa mga usa ang may kumpletong paa dahil kailangan nilang tumakbo sa tuwing may panganib. Kaya naman siguradong hindi natatagal pa ang buhay ng usa kung kulang na ang isa sa 4 niyang paa. Ito naman ang wildebeest na napilayan din ng isang paa.
Paika-ika na nga ito kung lumakad. Kapag nakita siya ng mga gutom na predator, siguradong hindi na nito kaya pang tumakbo para tumakas. Dahil dyan, siguradong game over na para sa wildebeest at hindi na tatagal pa ang kanyang buhay. Pero, hindi lang pala ang mga wildebeest ang may problema sa paa dahil maski ang mga hari ng gubat ay nakararanas rin ng ganitong injury. Gaya na lamang ng leon na ito na namataan ng mga rescuer. Nagmamaneho sa Murchison Falls National Park ang veterinaryo na si Levison Wood nang maispatan nila ang leon na putol ang isang paa. Kinilala nila ang leon sa pangalan na si Clarence. Noong kumpleto pa ang paa ni Clarence the Lion, isa ito sa dominanteng leon sa lugar. Ngunit ngayon, hirap na itong kumilos. Ayon kay Levison Wood, naputol ang paa ni Clarence matapos itong mahuli sa lion snare o yung patibom na ginagamit ng mga hunter. Noon pa man, matagal ng problema sa Africa ang mga iligal na patibom para humuli ng leon. Makukuha mo na lamang ang maawa dahil sa sinapit ng kawawang leon. Noong 2019 sa Amboseli National Park, nakita ng mga turista ang kawawang hippopotamus habang ito ay pinagpipiestahan ng mga gutom na hyena. Ayon sa kumuha ng video, maaaring matanda na ang hippopotamus kaya wala na itong lakas upang ipagtanggol ang sarili. Ang mga hippo ang isa sa pinakamalakas na hayop sa Africa. Sa sobrang lakas ng hippo, iniiwasan ito ng iba pang mga hayop. Mukhang wala ng lakas ang matandang hippo, kaya siya na ngayon ang magiging laman tiyan ng mga predator. Ito naman ang nakakaawang sinapit ng bagong silang na wildebeest laban sa mga gutom na jackal. Ang mga jackal ay isang uri ng wild dog na kaya magpatumba ng malaking hayop. Delikado ang buhay ng mga baby wildebeest dahil peligro sila na makain ng ibang hayop gaya ng jackal. Ito na nga ang nangyari sa kawawang wildebeest matapos itong pagtulungan ng dalawang jackal. Kitang-kita sa video na nahihirapan ng nanay na wildebeest na ipagtanggol ang kanyang anak. Aksidente pa nga niyang nasuwag ang kanyang baby. Oh no! Nilapitan niya ito na parabang humihingi ng sorry. Sa huli, mukhang sumuko na ang mga jackal at tuluyan ng nilubayan ang mag-inang wildebeest. Maski ang mga nagagandahang zebra nakararanas ng pang-aapi sa kalikasan. Gaya ng grupo ng zebra na ito na umiinom lamang sa tabing ilog nang maya-maya lang biglang umatake ang dalawang buwaya. Sa sobrang higpit ng pagkakakagat, hindi na kinaya nito ang tumakas. Gayunpaman, pursigido pa rin ng zebra na makatakas sa panga ng buwaya. Sa huli, matagumpay na nakatakas nga ang zebra sa tiyak na kamatay. Pero, sa kasamaang palad, nakakuha ito ng malalim na sugat sa bandang likuran. Dahil dyan, maaaring hindi na magtagal pa ang buhay ng zebra at tuluyan na itong mamatay dahil sa impeksyon sa sugat. Noong 2017 sa Masai Mara National Park, nakita ng mga veterinaryo ang isang batang leon na may kakaibang kondisyon. Makikita sa video na mayroong pulang bagay na lumalabas sa ng batang leon. Ayon sa mga veterinaryo, maaaring ito ay parte ng rectum na lumabas sa butas ng. Ang tawag rito ay rectal prolapse. Dahil dyan, agad na kumilos sa mga veterinaryo upang tulungan ng kawawang leon. Kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ito maaagapan, maaari itong mabulok at maging sanhi ng kamatayan ng leon. Inabot ng kalahating oras ang operasyon bago na ibalik sa loob ng puwet ang rectum ng batang leon. Dahil sa mababait na tao na handang tumulong sa mga hayop, may isang batang leon ang nailigtas ang buhay. Kung tutuusin, napakaraming hayop sa bawat sulok ng mundo ang nakararanas ng kalupitan sa batas ng kalikasan. Kaya sana ay huwag tayo maging malupit sa mga hayop dahil sobrang dami na ng problema na kanilang kinahaharap para lang makasurvive sa isang araw. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay John Luffy. What's up kay Chedisaurus Rex? Shoutout kay Liam Kaisen J. Halog.
Emmanuel Cayabyab, Carl James, Kyle Dwayne, Kyrie John, at John Kenneth Dukog. Advance happy birthday kay Eusebio Sebastian S. Martinez at kay Liam Harley E. Cabrera. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Umpisahan natin ang kwentuhan sa oso na nakitang hirap kumilos. Nagmamaneho sa California ang pamilya Garcia nang makasalubong nila ang oso. Ayon sa mga park ranger, nabangga ng truck ang oso kaya kalahati ng katawan nito ay naparalisado. Kabibiliban mo naman ang oso dahil sa dedikasyon nito na mabuhay. Agad namang nireport sa local wildlife rescue ang oso kung saan ito hinuli at ginamot. Kada taon, may 100 oso ang namamatay dahil sa hit and run sa tuwing sila ay tumatawid ng kalsada. Kaya payo ng mga park ranger maghinay-hinay sa pagmamaneho. Noong year 2023, namataan ng mga turista ang kawawang giraffe na nabali ang leeg. Oh no! Kitang-kita sa video ang matinding pagkabali ng buto na mukhang hindi na mariremedyohan. Sa tuwing panahon ng mating season, ang mga lalaking giraffe ay nakikipaghampasan ng leeg kaya maaaring dito nabali ang kanyang buto. Gayunpaman, pinipilit pa rin ito na mabuhay gaya ng isang normal na giraffe. Noong 2014, namataan ng mga park ranger ang isang babaeng leon na may malaking sugat. Kung hindi maaagapan, maaari niya itong ikamatay. Ayon sa mga eyewitness, nasugatan raw ito matapos suwagin ng Cape Buffalo. Agad na hinuli ito ng mga veterinaryo at binaril ang pampatulog. Tinahi nila ang sugat upang sumara at nilagyan ng pangontra sa impeksyon. Pagkatapos ng 1 oras ng mabusising operasyon, matagumpay na naisara ang sugat ng leon. Nang dahil sa pagtutulungan ng mga doktor at park ranger, muling nabigyan ng pangalawang buhay ang kawawang leon. Sa nature reserve ng Masai Mara, namataan ng mga turista ang hyena na kinuyog at binugbog ng mga kapwa niya hyena. May kita sa video na halos mapunit na ang buong tenga nito. Sa mga ganitong pagkakataon, makukuha mo na lang ang maawa sa sinapit ng hyena sa piling ng kanyang mga kalaban. Normal lang sa mga hyena ang mag-away-away dahil ito ang paraan nila upang ipakita kung sino ang dominante. Kung ang hyena ay mas malakas at mas agresibo, mas mataas ang kanyang ranggo sa kanilang grupo. Kinagabihan, muling namataan ng mga turista ang parehong hyena na wala ng tenga at puno ng sugat. Gayunpaman, hindi pa rin ito susuko at muling lalaban para mabuhay. Ang mga buwaya ay may bite force na kayang dumurog ng pakwan, kaya maaawa ka sa sinumang biktima na makakagat nito. Ito ang naranasan ng kawawang unggoy matapos siyang sunggaban habang umiinom sa ilog. Kitang-kita ang mahigpit na kagat ng buwaya na halos dumurog sa braso ng unggoy. Ayon sa kumuha ng video, maswerteng nakatakas ang unggoy pagkalipas ng 5 minuto, ngunit ang matinding pinsala sa braso nito ay hindi na naagapan ng mga doktor. Sa buong mundo, mayroong 18 milyong katao ang nagdurusa dahil sa bukol na tinatawag na tumor. Pero alam mo ba na maski ang mga hayop ay tinutubuan din ng tumor? Gaya ng usa sa video na ikinagulat ng mga netizens dahil sa nakitang bukol sa bandang ulo. Nakalawlaw na nga ito sa sobrang bigat na parabang hinog na prutas. Nakunan din sa kamera ang isa pang usa na tinubuan ng tumor sa bandang hita. Ayon sa mga medical expert, isa itong uri ng nakamamatay na cancer at ang hayop na merong ganitong kondisyon ay para na ring nasentensyahan ng kamatayan. Maliban sa tumor, ang pagkakaroon ng kulugo ay hindi na bihira sa mga hayop. Gaya ng giraffe sa video, nakikilabutan ka dahil sa dami ng kulugo na tumubo sa katawan nito. Ayon sa mga veterinaryo na sumuri sa giraffe, isa itong uri ng papilloma virus at maaari nitong mahawaan ang ibang hayop. Dahil dyan, nagdesisyon ng mga park ranger sa Africa na isailalim sa euthanasia ang giraffe upang hindi na makahawa pa sa ibang hayop.
Sa lahat ng maitatampo ko for today's episode, dito na ata ako pinakanaawa. Makikita sa video ang kalunos-lunos na sitwasyon ng leon habang nakalawlaw ang nasira nitong panga. Ayon sa uploader ng video, inatake raw ito ng hippopotamus kaya napinsala at na-dislocate ang panga nito. Delikado talaga ang maatake ng hippo dahil sobrang laki nito at sobrang lakas. Nang dahil sa kanyang pinsalang natamo, isinailalim sa mercy killing o euthanasia ang leon upang hindi na ito mahirapan. Ang mga zebra ang isa sa pinakamaraming populasyon sa African savanna, kaya ito rin ang pangunahing pagkain ng mga gutom na hyena. Makikita sa video ang pagtutulungan ng mga hyena para lang mapabagsak ang zebra. Hindi ito naging madali dahil makikita na handa pang lumaban sa kagatan ng zebra. Nahirapang lumaban ng zebra lalo na't nabalian ito ng buto sa kanang paa. Dahil dyan, nahirapan na itong kumilos. Gayunpaman, kabibiliban mo ang zebra dahil sa dedikasyon nitong mabuhay. Sa huli, wala nang nagawa ang zebra kundi ang humiga sa lupa at hayaan ng mga hyena na tapusin ang kanilang trabaho. Ang katawan ng zebra ang magsisilbing hapunan para sa pamilya ng hyena. Maski tayong mga tao, may ambag sa paghihirap ng mga hayop. Ito ang malagim na sinapit ng leopard matapos itong mabangga ng kotse. Tumatawid sa kalsada ang leopard na mahagip ito ng sasakyan. Naipit ito sa bumper ng sasakyan kaya nahirapan tumakas ang leopard. Dahil sa pag-urong ng kotse, nabigyan ng tsansa ang leopard na makatakas at tumawid ng barracks pabalik ng kagubatan. Sinundan ng mga tao ang leopard at ito ang kanilang dinatnan. Ang leopard ngayon ay nag-aagaw buhay at wala na rin itong lakas upang lumaban sa mga tao. Buti na lang at nagtulong-tulong ang mga tao upang ipadala sa veterinaryo ang kawawang biktima ng hit and run. Ito naman ang isa pang big cat na nakatamo ng malaking injury. Nahirapan na itong kumilos dahil kalahati ng kanyang katawan ay paralisado. Nangyari ito matapos siyang sugurin at awayin ng mas malakas na leon. Kinagat ng kanyang kalaban ang buto nito sa spinal column na nagresulta sa pagkabali ng buto. Nang dahil sa pinsala, naiwang baldado ang kalahating katawan ng leon. Hindi na ito makakilos gaya ng mga normal na leon kaya ayon sa kumuha ng video, isinailalim sa euthanasia ang pilay na leon para hindi na ito mahirapan pa. Para sa last video, mapapanood mo ang pagpupumiglas ng wildebeest sa panga ng buwaya. Kitang-kita na nangihina na ang wildebeest at mukhang nananalo na ang crocodile. Maya-maya lang, biglang lumapit ang mga hippopotamus. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, animoy tumulong ang mga hippo at tinakot palayo ang buwaya. Dito na nga nakahanap ng tsansa ang wildebeest upang makatakas. Yun nga lang, merong isang malaking problema. Napilayan na kasi ang isang paa ng wildebeest dahil sa matinding kagat ng buwaya. Dahil sa injury, paika-ika na itong maglakad. Delikado ito dahil kailangan ng mga wildebeest ang palaging tumakbo upang takasan ang mga kalaban. Maaaring nakatakas nga siya sa buwaya, ngunit siguradong hindi na niya matatakasan ang susunod na predator na pwedeng umatake sa kanya. Alam ko na naaawa ka sa sinapit ng mga hayop sa video na inyong napanood, pero mahalagang malaman mo na ito ay parte lamang ng kanilang buhay bilang hayop. Trabaho ng predator ang humuli ng prey at ang papel ng prey ay maging pagkain ng predator. Sa ganitong paraan, nakukumpleto ang food cycle na mahalaga para sa balancing ecosystem. Kung nag-enjoy ka sa ating episode, huwag kalimutang mag-subscribe sa FTP channel for more animal videos. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!